Paano yung supply ng tindera? Paano nagsimula? Kasi ano po yun, nung nagsisimula po ako maging content creator, nag-explore po ako ng iba't ibang mga content. So, ayun nga, may mga pranks po ako noon, mostly mga taong grasa prank. Tapos may mga time na nanguhuli ako ng mga ahas, narinig ako sa putikan. Tapos parang dumating sa time na parang, teka lang, parang nagawa ko na yata lahat na pwedeng gawin. Hanggang sa yung tindahan po kasi namin na nasa bahay po namin. Na parang sabi ko, parang feeling ko, wait nga, try kong gumawa ng content na nasa tindahan ako. So gumawa po ako ng short skit, tapos short skit, tapos pinost ko sa TikTok. Na hindi ko namalaya na parang ang ganda nung mga comments. So parang feeling ko, di ba sa TikTok kasi may katawag na algorithm, di ba? Parang feeling ko na parang nagkataon lang. So ginawa ko po noon, kinabukasan, gumawa ulit ako ng bagong content na tindahan pa rin po yung content. Tapos yun, hanggang sa yun na, dire-diretso na po na parang, okay. So nagsimula ka sa TikTok? Opo, TikTok po talaga ako nag-start. Saka YouTube. Kakain kayo, Papa. Tapos yun na naging yung supply, yung pinaka-supply. Nakuha mo na yung pinaka-supply ng tindera sa... Opo, yung mga followers na po yung nagsabi na, Bernie, dapat ikaw yung pinakamasakit na tindera. Tanongin mo kung magkano pinakamalaki kinita niya. Pwede ba yun? I-reveal? Magkano yung pinakamalaki mo daw kinita? Dito naman kasi ito kaya Ewan kay Mayor. ano daw? Magkano Si Mayor eh. Magkano nga? Kasi si Mayor lang nagbayad. Ex-deal kasi yun. Magkano? Dali ko si Mayor. Ito kasi yung vibe noon. O, unang kita mo, magkano? Wala ko nakita nung una po eh. Magkano naman ang bangko mo eh? Ayan. Joint account po kasi Mayor. Joint account? Ay, ano na lang yung mga napundar mo sa mga kinita mo. From the content. Hoy, baka Si siya habulin Marvin, siya. napupunta Baka habulin siya ng BI. Ay, nakapost, may bahay, may kotse, di ba may gano'n? taxes. Oh, yan. Good. May ano ka? Ay, good. Nagbabayad ka. Naka-register. Yes po, naka-register Required. po. So, anong reaction mo? Taxpayer ka pala, nasa napunta yung pera? Yun na nga, di ba? Okay. Malaking katanungan, saan napupunta yung mga perang Sayang mo. pinagpapaguran natin, di ba? Ay, Magkano ka nasalin mo? Salin mo. nagkasarin. Huwag si Mayor ang tanongin mo. Bakit? Dapat, itong tinatanong natin eh, si Marvin. Si Marvin. Opo, ito. Magkano kinita mo sa kapatira? Habulin ka ng biyaya. Magkano Marvin? Sige mo sa kapatiran. Sabihin ni Bernie, wala namang resibo, voucher lang. Hindi, si Bernie kasi ang isa sa pinaka na talagang ayaw mong sugal, di ba? Yes. Talagang Pero nag-resugal ako, no? I mean, yung online. Ayoko po talaga. Ayan. Ano, bakit nag-stand mo talaga hanggang ngayon? Meron ka pa rin nakukuha offer sa mga... Hanggang ngayon meron pa rin po. Araw-araw may mga nagme-message po sa akin, nag-i-email about sa promotion po ng online gambling. Pero sabi ko nga, kasi nga po, personally, na-experience ko po yung epekto ng pagkakaroon ng isang miyembro ng pamilya na nalubog sa sugal. So, naranasan ko yung sobrang hirap ng buhay. Kaya sabi ko, galit po ako sa sugal. Opo, kaya sabi ko, kahit anong mangyari, kahit napakalaki ng offer, hindi ko yung pagpapalit yung prinsipyong meron ako. Kasi bilang ako nga napagdaanan ko at naranasan ko kung ano po yung magiging epekto nung pagkalulong ng sugal. Pero naging biktima ka? Opo. So, anong particular na? Kasi yung tatay ko po kasi, Ano yan? lahat ng klase ng sugal. Kaya ayun, dumating yung... Pero isugal mong buhay mo wala para kay Dar. Matagal ko lang sinugal yung buhay. Kay Marvin. Bernie, gano'n ka-tempting yung offer ng mga online? Kasi alam niyo po, nung 2022, ang laki ng offer noon. Kasi di ba yung kasagsagan ko po na, di ba? May offer silang 2 million pesos. For 2 videos lang po yun nun. For 2 videos? Yes. Grabe. Tapos doon na sa dulo ng video mo itutugtog yung online sugal promotion. Pero sabi ko, parang ang laki ng 2 million tututusin, di ba? Kasi parang iisipin mo parang sa makakapunta 2 million pesos. Pero Bahay na yun, tsaka kotse. Opo, pwede ka na makabili ng bagong kotse, ng bahay, o ng pagnegosyo. Pero sabi ko nga po noon, hanggang ngayon na iniisip ko na ang pera na galing sa sugal ay never naging blessing. Yun po, kaya sabi ko na, oo, yung pera pwede mong kitain sa maraming paraan pwedeng makita yung pera. Nasa mabuting paraan mo pwedeng, Paano mo na-share yung blessings on your own legal way? Nung nag-start po kasi ako sa pagiging content creator, yung mga first salary ko sa aking mga social media posts doon, binabalik ko sa community. Yes, every month po noon, namimili ako ng mga lucky families na makakatanggap ng
Ayun. Paano naman kami? Yun na nga, less Paano for mo kami today. masisyalan? Siyempre, mas pipiliin pa rin mas pipiliin po natin na mabigyan yung mga taong mas nangangailangan. So, Diba? so sinasabi mo si Derek hindi niya kailangan. Si Direk ang ano, ako yung may pangangailangan kay Direk. Diba? Ganda na sagot. Sa mga susunod ng talent ko niya, Ayun i-donate natin ka lang. ah. I-donate mo. I-wave na lang, no, Derek? I-wave. Oo. Sa director na, na. Sa director. Anong pakiramdam na yung pagiging content creator mo nagbukas ng napakaraming pinto para sa'yo? Nung panahon po na, Di ba OFW ka rin? yes, naging OFW po ako for 5 years. So hindi ko talaga pinano maging content creator. Mm. Kasi nung nasa Pilipinas po kasi ako noon, nag-put up ako ng maliit na business. Dapat syempre nung nag-for good na ako sa Pilipinas, so kailangan ko ng source of income. Tapos biglang dumating yung pandemic. Ayun na nga po, sabi ko na parang yung business ko noon, wala patay na kasi wala na nagpapa-service ng catering noon. Tapos sabi ko, hindi ako sanay na walang ginagawa sa buhay. Alam niyo ba yung dating bahay ko namin, yung family house ko namin, yung buong bahay na yun, ang color ko ng color blue. Dahil sobrang bored ang walang magawa sa buhay. Yung dating color blue na bahay, naging white na siya. Kaso ba naman, alam mo yung malit na paintbrush, ginagawa ko talaga siya kasi nga wala akong magawa noon. Mula umaga hanggang hapon, nagpipintura ko ng bahay namin. Hanggang sabi ko parang, teka, yung buong bahay namin, napinturahan ko na. Wala na akong ibang gagawin. Kaya naisip ko, teka lang, way nagpasok ito yung social media. So doon ako nag-start ako sa YouTube na gumawa ng first content ko. Tapos biglang pagka-post ko noon, ang nanood 3 lang nanood. Tapos ang subscriber ko ng 2 lang. So parang feeling ko, ang hirap gumawa ng content from pag-iisip ng content, editing, posting. Kasi ako po lahat nun eh. Sabi ko, ayoko na, nakakapagod din pala. Hindi worth it. Parang wasting, ano? Hindi worth it. O parang hindi worth it. Parang Ano wasting. yung content na nag-click ka talaga? Yun na nga po, yung mga taong grasa noon, nag-click po siya, nagkakaroon ng mga 20 million views mga. Pero, hindi nila kilala si Bernie as a content creator. Kasi marami nang gumagawa nun eh. Kaya sabi ko po kanina na parang halos sa ng content nagawa ko na. So parang may tindahan po kami noon. Sabi ko nga parang gawa nga ako ng huge, very short lang na ano. Na, Tindahan niyo talaga yun? Opo, tindahan po talaga namin noon. Nung OFW po kasi ako noon, sabi ko sa nanay ko, ipa-close na yung tindahan. Kasi diba sobrang, alam ko yung sitwasyon ng pagiging tindera, napakahirap po talaga. Siyempre, walang kasama yung mga magulang ko noon eh. Kasi sila tayo magkakapatid puro OFW po noon. Sabi ko, kami nang bahala, yung mga kailangan niyo sa bahay, kami na magpo-provide. Eh yung nanay ko po kasi, ang reason po niya noon na parang, siyempre nasanay po siya sa maraming ginagawa, sa bukid, sobrang hirap ng buhay noon, kailangan din magsumikap. Sabi niya, kung wala yung tindahan, ano nang gagawin ko? Parang baka magkakasakit ako lalo, walang exercise. So siyempre, yun ang gusto ni mother. So, tuloy pa rin yung tindahan na hindi ko naman alam, pag uwi ko ng Pilipinas, yun pala yung magiging way para magbukas ng mas maraming opportunities. Ayun, kaya sobrang, nung time na parang na-overwhelm ako, na parang hindi pa ako makapaniwala, na parang, Lord, teka lang, ang hiningi ko isang basong tubig lang, pero binigyan mo ko ng umaapaw na tubig. Yung parang gano'n, na parang deserve ko ba to? Yung gano'n. O, pag-usapan namin kung sa love life. Yeah, sige. Hindi. Pero di ba, napa-renovate mo na yung bahay mo, napagawa mo na, meron ka na. Pero yung tindahan mo, still the same. Yes, ganun pa rin po. So yung tindahan po kasi talaga namin ngayon, talagang, wala akong, dati may plan po ako na medyo expand ng konti. Pero, Hindi mo lang